Sabi ni Ngiwi, ba't kaya ganito mga anti-Duterte? Ba't kaya mga... Sorry hindi naman po ako sa nanglalait, pero nagtataka ako bakit lahat ng halos mga... Alam mo yung parang kung hindi may mga saltik sa utak, may mga saltik sa muka. Katulad nito, tignan mo yung saltik niya sa muka. Sabi niya, 15 na 11 pa. Sabi ni Ombudsman Remulla, may makukulong na raw sa senador. May makukulong na raw ng mga senador. Ngayong December 15, may nakulong na ba? 15 na 11 pa. Sabi ni alam mo, Representative, may mention na kita, Representative Percy Paloma Sendanya. Ganito kasi yan. Hindi kaya dapat mas unahin mo yung mga kasamahan mong congressman bago sa mga senador. Di hamak na sila yung sila yung mga malalaking insertion kaysa sa mga senador. Dapat diba sila yung mga inuuna mo? Tsaka sinong mga ipapakulong? Una-una, Senator Chis Escudero, hindi naman hanggang ngayon wala naman kayo maipakitang ebidensya na laban kay Senator Chis Escudero mapatungkol doon sa issue na 30 million na i-donate sa kanya ng isang kontraktor na ayon naman din doon sa kontraktor ay sa sarili niyang pera yun. Hanggang ngayon wala kayong maipakitang ebidensya, di ba? Puro lang pagningiwi ng panga ang pinapakita nyo. Katulad na lang din nung kay former Senator Bong Revilla. Hanggang ngayon wala rin kayo maipakitang ebidensya, puro lang palabas ng palabas sa mainstream media para lang matabunan, para lang mai-divert yung issue dahil alam nyo ang pamilyang Revilla ay hindi nyo kapanalig. Dahil ang pamilyang Revilla, yung mga anak at asawa or kung sabihin na natin kamag-anak ni former Senator Bong Revilla ay hindi pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte kaya ngayon ay ginigipit nyo sila. Ganon din ang nangyayari kay Senator Bongo na mga binabato yung issue, wala rin kayo may pakitang ebidensya. So, kami na mga ordinaryong Pilipino, mas gusto namin na maunang makulong yung mga congressman na involved dito sa flood control 2025 scam kaysa sa mga senador dahil yung sa mga senador halatang panakip butas lang sila or ginagawa silang panakip butas sa issue ni Martin Romualdez na leader nyo. 'Di ba? Percy Paloma. Anak ng teteng, dapat mas una mong ipanawagan kayong ombudsman na unahin niya yung mga congressman. Hindi yung mga senador. Tsaka ikaw, bakit tinaguri ang pork bar, asan ba yung pork barrel king? Yung magtito, di ba nasa Congress? Bakit nasa Senado ka? Gago ka ba? Hirap sa'yo sobrang paggingiwi ng panga mo, wala ka ng utak. Naubos na. Tsaka ito talagang halatado yung galawan nyo na kayo ay mga puppet ng administrasyong Marcos. Bakit? Biruin nyo, yung alam nyong kinakamuhian ng administrasyon, dun lang din kayo nakatutok. Pero yung talagang dapat na sentro ng issue at nakawan sa bansang Pilipinas, binabaliwala nyo or deadman nyo. Kagaya na lamang, di ba, ni Martin Romualdez. Ano ba si Martin Romualdez? Congressman. Ano ba si Sandro Marcos? Congressman. Ano ba yung issue kay Lisa Araneta Marcos? Asawa siya ng presidente. O yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos, di ba? Bayaw ng presidente. O yung kala Gadriola pa. At yung iba pang mga senador na involved dito. Ngayon, yung yung dalawang pumalit kay Saldico at kay pumalit kay Saldico at kay Romualdez. Bakit tayo yung tutukan yun? Bakit nakatutok kayo sa mga senador? Hanggang ngayon wala naman kayo may pakitang ebidensya. Wag ganun. Dapat kung talagang tungkol kayo sa nakawan
or galit tutol kayo sa nakawan, galit kayo sa nakawan ng pera ng taong bayan, dapat nilalahat nyo. Hindi, napapansin namin nakapokus lang kayo doon sa issue na kung saan ay ayaw ni Marcos Jr. or kinakagalitan niyang tao. O paano ko ba nasabing galit si Marcos Jr. sa mga senador? Lalong-lalo na kala Chis Escudero at Bong Revilla. Una-una, si Senator Chis Escudero, hindi nasunod ang kagustuhan ni Romualdez at ni Marcos Jr. na ma-impeach si BP Sara. At lalo na rin kayo. Diba kagustuhan nyo ma-impeach si BP Sara, pero dahil kay Senator Chis Escudero, naputol ang mga pangarap nyo. Mga putang ina nyo. Diba? Oh. Kaya ngayon nakatutok kayo sa mga senador. O pangalawas, bakit pinupuntiryan niyo si Bong Revilla? Unang-una, yung pamilya ni Bong Revilla hindi rin pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Congress. Kaya nga yung hinala ko diyan, ba't hindi nanalo si Bong Revilla sa pagiging senador, na mas deserve naman ni Bong Revilla yung pwesto kaysa kay Lito Lapid, kaysa kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan at sa ibang mga senador dyan. 'Di ba? Mas deserve ni Bong Revilla yon. Kasi nga hindi nyo napasunod sa kagustuhan nyo. Ganun yun. Kaya tigilan nyo kami mga dilawang tae, mga pink tae, ha? Oo, mga pinklawan. Hindi naman lahat kasi pinklawan si Atty. Rowena Guanzon eh. Ay na nga lang ata isa nang titarang matino sa inyo eh. Diba? So kaya nakapokus kayo sa mga senador. Pero yung mga congressman na kasamahan nyo, nandiyan yung pork barrel king eh. Hindi nyo pinapansin, nakapokus lang kayo sa mga senador. Tigil-tigilan nyo kami sa mga ganyang style nyo. Bulok na yan. Ika ng matatanda, sinang unang tugtugin. Hindi nyo na kami madadala dyan, ha? O, tsaka yung mga papiya-piya words back ng mga salita mo, words backing kita eh. Ituwig ko. May ano naman, di ba? Yung ginaganon yung panga. Nga ganun, 'di ba? Hindi ito para magpantay, hindi na kasi 'di ba pag may napapanood ako sa Facebook nung hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Comment nyo na lang niya sa baba. Yung pag sinarado kailangan diretso. Ganon, hindi siya naglalak. Yan, ipaganyan mo yung panga mo. Baka sakaling pag pinatuwid mo yan, tuwid na rin yung utak mo. Ha? Baka sakaling tumuwid na yung utak mo kapag tinuwid yung panga mo. Tigil-tigilan mo yan, ha? Sagwa, oh. Mukha kang mukha kang puwet ni Marcos eh. Ganyan kaya puwet ni Marcos. Tabingi. Tabingi na pa nga, tabingi. Tanginang yan, dami mong kapansanan. Sorry nire-respeto ko ang LGBT pero pasintabi po Ito, anak ng teteng to. Bakla ka na nga, bobo ka pa. Ang pagkakakilala ko sa mga bakla, mga madidiskarte at matatalino, ba't ikaw ang tanga-tanga mo? Mong email mula sa isang tauhan ng ating Armed Forces of the Philippines. Naku po, patay tayo dito, matindi ito. Babasahin ko sa inyo yung email, pero wag ho kayong wag ho kayong kukurap dahil napaka-importante ho, breaking news ho ito. At ako, ito lang akin lamang paalala ito mga kababayan babasahin ko po ay akin lamang po itong obserbasyon at opinion bilang isang mamamayan. Hindi panawagan ng kaharasan, pag-aaklas o pagsuway sa gobyerno o sa sandatang lakas. Linawin ko po ito lamang ay aking pong binabasang email ay in-email po sa akin at tayo po ay itatanong natin bilang social media influencer
influencer o masasabi na nating vlogger. Akin lamang po itong babasahin at bibigyan ko ng aking opinyon. Ngunit, linawin ko, hindi po ako nananawagan ng karahasan, pag-aklas o pagsuway sa gobyerno o sa sandataang lakas. Wala po tayong intensyon na ganon. Yan po ay disclaimer natin. Kaya lang, hindi ko naman po pwedeng hindi basahin ito dahil ito po ay email ng mga lehitimong uniform personnel natin. Alam nyo naman, napakalapit sa ating puso yung mga ganyang mga tao dahil yan naman po talaga ang nagpoprotekta ng ating konstitusyon at yan po ang nagpapangaalaga ng ating seguridad sa, alam mo yun, sa labas, sa loob, at kung saan-saan, di ba? Yan po ang nagpoprotekta sa atin. Kaya importante na ang namamahala dyan ay talaga namang with integrity at yung nandyan sa loob ay talagang sumusunod sa ating konstitusyon. Ulitin ko po, babasahin ko lamang po itong email, re-reactionan ko, bibigay ko sa inyo yung opinion ko at hindi po ako nananawagan ng karahasan o di kaya ng any form of violence or rebellion against our government or the AFP. Okay po? Ito po, basahin ko na po. Umawak po kayo sa inyong mga upuan dahil naku, hindi ko talaga agoy. Ayoko talaga sanang basahin ito, kaya lang napaka-importante kasi nung nabasa ko kahit po ako'y nalaglag sa aking upuan dahil ang lupit nito. Sabi ko, ano ba namang klaseng nangyayari sa bayan natin? Talagang palupit na ng palupit po talaga. Ay nako, ito, babasahin na natin ha. Ang kanyang nilagay na subject ay concern on unofficial influence affecting AFP discipline and moral. Nako po. Patay tayo dito. Good day, sabi niya. I'm writing this message not to attack anyone, but to raise a serious concern that many of us inside the armed forces of the Philippines have quietly observed for some time. Sabi ko sa inyo, kumapit po kayo sa inyong mga upuan. Nako, matindi ito. I'm a career military officer. I have served long enough to see how institutions slowly weaken. Not through open conflict, but through tolerated behavior that crosses boundaries. Nako po, ang lupit mga kababayan. Sabi niya, hindi naman daw ang atake ay nanggagaling sa labas at inaatake ang Pilipinas kasi yan ang trabaho nila, protektahan tayo di ba? Sabi niya, there is a growing concern among officers and staff regarding the presence and actions of a civilian individual who holds no official position in the AFP, yet appears to exercise influence within military spaces. This individual is the spouse of the current AFP Chief of Staff. Naku po, patay tayo dyan. Sana naman hindi ho ito totoo. Hindi ho maganda ito. AFP Chief of Staff, sana po hindi ho ito totoo dahil nakaka-degrade, diba, ng ating moral. Bumababa ang moral ng ating mga kasundaluhan. Sabi daw itong individual na para bagang umaastang first lady, ganun ang datingan, isa daw yung asawa daw, di umano nung AFP chief natin. Naku po, patay. Ay nako, Browner, I hope this is not true and I hope sinasabi ko ho ito mga kababayan at again, hindi para magrebelde kayo sa AFP. Sinasabi ko ho ito para ho magkaroon ng kasi hindi ho nila maisiwalat. Hindi ho nila kayang ilabas sa kanilang mga social media. They are not allowed. So nag-email na lang sila and in verifying some people, mukhang totoo yung sinasabi. Sabihin mo, totoo yung nag-email sa akin, nagaling doon sa uniform personnel. Now, kung ano man yung ini-email niya, sana sagutin.
Sana ho ay hindi tablahin, hindi ho questionin o hanapin kung sino man yung nag-email, pero sana tugunan lang, 'di ba? Sana lang po ay alam mo yun, anuhin niya, tignan talaga kung totoo ba o hindi. Sabi dito, on multiple occasions, this person has been seen attending official AFP activities, meetings, both local and foreign trips without a defined role. Iba po kasi yung yung first lady ng o yung asawa ng presidente. Iba yun, talagang they have roles. Hindi man ito official role, pero talagang sila kinukonsidera na na yung gumagawa ng mga kung ano-ano, mga alam mo yun, mga events for mga bisita. Parang gano'n ang papel ng isang asawa. Although wala naman po yan talaga sa konstitusyon natin, pero yun ang usually ginagawa nila noon. Actually, ang gumanyan lang naman talaga is to si First Lady tsaka yung tatay din ni si Imelda, naalala nyo. Yun eh. Pero ito daw, yung asawa daw, di umano nung AFP chief, sabi, uma-attend daw ng AFP activities, meetings, both local and foreign trips. Ang tanong, kayong mga opisyal ng AFP, totoo ba ito? Nakikita nyo ba talaga yung asawa nito na uma-attend ng activities? Hindi, wala namang masama. Sa totoo lang, wala namang masama umattend ng activities. Pero ito pa yung kasunod Speaking harshly to staff and officers. Naku po, patay tayo dito. Bako, di maganda to. Acting as if she has authority over personnel and decisions. Ito po email lang sa akin at atin pong itinatanong ito sa mga opisyal ng AFP kung totoo po ba ito. Creating fear and discomfort among officers who feel they must avoid her to prevent issues. Naku po. Gumagawa daw nagki-create daw ito ng takot at saka discomfort doon sa mga opisyal. Ewan ko, kaya nga alam mo, kayo ng mga opisyal ng AFP ang magsabing hindi totoo. Again I'm not saying I'm believing this. Okay? This is just an email to me. So hindi ko alam kung ito po ba'y totoo o hindi. Ito po yung email lang sa akin. Kaya nga po, ang nalaman ko lang at ni-research ko lang kung yung email na yun, yung taong nag-email ay talaga bang nasa loob pa ng AFP. In verifying some people, mukhang nasa loob nga. Ngayon, the content of what he is saying is hindi ko masasabing totoo o hindi totoo. Di ba? Sana lang sagutin at sabihin kung hindi. Kung hindi, palakpakan, di ba? Mas mababuti yun. Pero kung totoo, naku po, sana itigil. Kasi marami pong medyo nagkakaroon nga ng nakikreate daw ng takot kasi naninigaw daw takot at discomfort. This action, whether intentional or not, undermine the chain of command, affect morale, and create confusion among personnel. Influence in the AFP must always come from the rank, mandate, and duty, not from personal relationship. Naku po, para daw sabi dito, para bagang umaastang merong ranggo. Naku, hindi maganda yun. Sana hindi totoo. Hindi ako naniniwala na ganyan yan Totoo lang. Hindi ako naniniwala na ganyan yung asawa ni AFP chief Pero binabasa lang natin ito para ipahatid lang sa inyo yung mensahe na yung email na to. Baka kasi sabihin naman hindi ko man lang na-verify ko na yung tao tas hindi ko man lang binasa. Baka sabihin pinoproteksyonan ko. Wala po tayong pinoproteksyonan dito. Tayo po ay nagbabasa lang lamang at kaya nga ho natin itinatanong ang ating mga kababayan na nasa loob po ng AFP. Kayo po makakapagsabi kung totoo o hindi, di ba? Yun, sabi dito, yan. Another concern that cannot be ignored is the very visible display of luxurious lifestyle. Naku po, patay kang bata ka. Naku.
luxurious lifestyle by someone without an official government position or known source of income. In an institution funded by public money, such display naturally raise question and affect public trust, especially when our soldiers are expecting to live with discipline, restraint, and modesty. So sabi dito, bongga daw ang buhay. Yung mga sundalo daw natin, yung mga military daw natin, nagkanila sila ho ay nabubuhay ng may disiplina, restraint, and modesty. Pero yung ito daw hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Baka naglolo ko lang itong nag-email sa atin na ito. Kasi hindi ako naniniwala na ganyan, asawa ni Browner. Wag naman. Browner, pasinungalingan nyo na nga itong nag-email na ito kasi ang sama ng dating nito, di ba? Di ako naniniwala kasi ako naniniwala na ikaw ay may integridad at ikaw ay mataas ang moral. So, pasinungalingan mo nga ito para kung hindi totoo, hindi totoo. At least, di ba? Hindi, tayo naman kasi we are living in a democratic country. We are living na merong kalayaan. So, kailangan pakinggan natin ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, hinaing ho ito ng isang sundalo. Actually, madami nga daw sila na ganon. Pero wala naman po silang planong masama o violente. Wala ho silang planong pagre-rebelde o whatsoever. Hindi rin po sila nananawagan ng kahit na nung resign. Pero sila po ay siguro concerned lang kasi para bagang sa kanila professional lang AFP. So the top management o yung pinaka leaders nila ay dapat ganon din daw professional. Many officers choose to stay silent out of respect for the chief of staff and the institution. However, silence should not be mistaken for acceptance. The AFP is not a family organization. It is not a personal platform. It is a national institution that belongs to the Filipino people. This message is sent out of concern for the integrity of the AFP, the morale of its officers and enlisted personnel, the trust of the public we sworn to protect. We hope that proper boundaries are respected and that an official influence, no matter how close to power, does not erode the professionalism of the armed forces. Respectfully, a concerned AFP officer. Naku po, patay tayo dyan. Again, let me iterate that tayo po ay hindi nananawagan ng kahit na ano. And these are just an opinion. Ito po ay opinion lamang ng siguro nung nag-message na yun, nag-email, not a call for action, overthrow, or disobedience, which is yan po ang sa tingin ko panawagan lamang niya, di ba? Ako din, panawagan ko po. Hindi kahit na anumang karahasan, ayoko ho niyan. Ayoko ng karahasan. Alam nyo yan sa mga nanonood sa Banateros, lalo kay Banat. Ayaw namin ng karahasan, ayaw namin ng rebelyon, ayaw namin ng kahit na anong pagsuway sa gobyerno o sa sandatang lakas. But we cannot ignore such email, di ba? Hindi naman natin pwedeng ignore lang yung email. Kailangan po maiparating natin sa kinauukulan at dahil nga po ito'y concern na pampubliko, hindi po baka sabihin na yun, bakit di mo na lang in-email si Browner? O ba't hindi? Kasi remember, the position ng AFP, Chief of Staff, yan po ay public. Yan po ay pampubliko. Sila ho ay public servant, even if they're military, lalo na talagang
public servant sila. As a matter of fact, in our constitution, the civilian are higher than the uniform personnel. Diba? Sabi nga all powers emanate from the people. So, karapatan natin na pag may nakita tayo hindi maganda, ay sabihin ng maayos, sabihin na mapayapa, at higit sa lahat, hindi ho nang gugulo at nag-engage into encouraging people to rebel against the government. Ako, I don't like rebelling against the government. You know that from the very start. You know that na I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority, for there is no authority under heaven or earth na hindi pinayagan ng Panginoon. That is not allowed by God. So, ibig sabihin, kasi baka sabihin na iba, paano yan? Banat ba? Kung sablay ang government official, sablay ang presidente, sablay ang itong AFP chief, ibig bang sabihin yan, Diyos may gusto niyan? Hindi ho. Iyan po ay pinayagan ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganyang leader, inalaw niya yan, but still, kung pumalpak yan, kung may gawing kalokohan yan, iyan ang tinatawag na free will. Free will na ng tao yun. Ibig sabihin, kalayaan ng presidente kung gawin ang tama o mali. Ngayon, kung may ginawa silang mali, hindi naman ho sinabi ng Biblia na bawal silang punahin. As a matter of fact, dapat nga silang punahin. And because they are public officials, so we do it in public. Sana lang makinig ho. And again, wala ho tayong panawagan na kahit na ano, tayo po ay humihingi lamang ng sagot. At ito'y inilalabas lamang natin sa ating vlog itong issue na ito kasi ito ay importante lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan kasi alam nyo ang mga military yan na yung parang pinaka last ano na natin yan last hooray na natin ng may pag-asa at merong integridad sa Pilipinas. So sa totoo lang, huwag na ho tayo maglokohan. Kaliwat kanan na po ang kapalpakan sa Pilipinas from anywhere, any branches of the government. Talagang sabit-sabit na ho. Involved in corruption, involved in luxurious lifestyle. So, ito na yung pinaka-last nating, tawag dito, last nating pag-asa bilang mga Pilipino ay ang AFP o yung magpoprotekta sa atin mula sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Diba? They are the protector of the people and the Constitution. Kaya importante yung integrity. At sila naman po ay meron talagang integridad. Sila naman po ay talagang meron namang disiplina at professionalism. Napaka-professional po ng mga kasundaluhan natin. Kaya nga, yung mga ganito, importante na since tayo po ay nasa media, actually hindi lang po tayo sa social media, nasa SMNI din po tayo, yung mga ganitong concern ay dapat po natin itong inilalabas. Kasi yan po ang kanilang ang mensahe nitong mga to na nag-email sa atin, ilabas ho para ho makarating sa kataas-taasan kasi hindi ho nga, sabi nga dito, di ba? Hindi nila parang many officers choose to stay silent out of respect. At saka syempre, takot din, di ba? Kasi nga nagkakaroon ng parang fear na environment dahil daw doon sa asawa. Sabi pa nga dito, however, silence should not be mistaken for acceptance. The AFP is not a family organization. It is not a personal platform. It is a national institution that belongs to the Filipino people. Ito'y naglalabas lang ng damdamin. Atin din po sinasabit, nilalabas dito bilang special edition, breaking news so ito. Nilalabas po natin ito para naman malay nyo, pakinggan, di ba? Malay nyo makarating sa kataas-taasan ng AFP at magbago. Kasi yun naman ang nais natin. Hindi natin nais na bumaba sa pwesto, hindi natin nais na magrebelde. Ang nais natin magbago. Kung meron man mga pagkakamali, dapat ayusin. Kasi, again, there is no such thing as perfect government, perfect official. They can change. But it's up to them. Yung importante lang, how can they change if they do not know na meron na palang mga ganyang bulong-bulungan sa paligid?
Pinararating lang natin yung bulong-bulungan na sinasabi ng email na ito para kung totoo, i-address na, ayusin na. At kung hindi naman totoo, maaaring sagutin din para naman maliwanagan ang ating mga kababayan.